Hey there mga my loves Aquarius! Thank you so much for always staying here with me in this channel. So before we start, let me just say hi and hello new subscribers. By the way, my name is Yan. Welcome. At sa returning subscribers, maraming salamat sa patuloy at wala ninyong patid na pagsuporta dito sa akin every day. So thank you so much honey. So alamin natin kung ano mga posible or maaaring maging happenings or kaganapan here for you Aquarius, wala tayong gender here, loves, okay? At only take what resonates. So, wala tayo rito ang gender, lalaki, LGBT, cross-watchers, you can click those if you want. At the end of the day, syempre naman, meron kayong free will. Malaya kayong gamitin yan. So, let's see, Aquarius, ano mga mensahe rito ang pwede ninyong i-look forward or asahan. Spirits and Angel Guides, Archangel Michael, maraming salamat for being present here in this reading. This is for my Aquarian people. This is for my Aquarian people, please. Reading for Aquarius. Things they need to know. Can you please show us? Aquarius. Oh, Aquarius, mukhang pinag-uusapan ka ngayon sa trabaho, no? At mukhang hindi yun maganda. So, pwedeng yun na yung mga haters mo. Para may fans, yan, no? So, nakikita ko rito na pwedeng yung iba hindi pa nangyayari yun, pero nakikita kong pag-uusapan ka. Kasi meron ditong magandang mangyayari sa trabaho mo. Yun yung nakikita ko rito. Trabaho mo, business mo, or pera mo, nakikita ko may magandang mangyayari. So, pwedeng hindi yan mismo mga katrabaho mo, pwedeng mga epal na kapitbahay. So, wag mo na lang pansinin. We have here this Eight of Swords in reverse. We have here this Knight of Swords. Oh, mukhang may gagawin ditong aksyon. Pwedeng ikaw yan na dati pinag-iisipan mo pa kung gagawin mo yan or hindi. Pero ngayon, nakikita kong desidido ka na. Pero pwede rin yung energy no, ng gustong kumunik sa'yo na pwedeng dati stuck siya, no? Parang hindi niya alam kung ano yung gagawin niya, kung mag-move forward ba siya papunta sa'yo or hindi. Pero ngayon, gagawa na siya rito ng action, no? At itong tao na to ay gagawa ng action base sa kanyang emotions and feelings, no? So, ibig sabihin mataas, kung may taong kumukonek man sa'yo ngayon, no, mataas yung emosyon niya at yun yung nagtulak kung bakit siya rito makikipag-communicate because swords are symbols of communication, reaching out, and conversing, no, sa'yo. Yan. So, nakita kong gagawa siya ng action para makipag-communicate at tignan mo, desidido na talaga, no? Knight of Swords energy in the Chariot are two of the fastest energies in the tarot. So, whatever the case may be, this is the energy here of someone, no? Na talagang porsigido siyang makipag-usap sa'yo. Pero this could be your energy as well, no? Na meron ka ritong dating alangan ka na ituloy or gawin, pero ngayon nakikita ko na sure ka na. Parang parang ngayon desidido ka na na talagang ipupursu mo na yan, no? Kung ano man yung gusto mo ritong gawin. Yan, no? So, ilatag naman na natin lahat. Aquarius, we also have here this Knight of Pentacles energy or the Knight of Coins. Also have here this High Priestess energy and Ace of Swords. Yeah. At the bottom of the deck, we have here this Ten of Wands, Six of Pentacles energy, and the King of Cups. Ooh. Mukhang meron ditong nagbigay ng um, hindi tulong eh. Mukhang meron dito nagbigay ng atensyon or nagbigay rito, no, sa iba. Okay, pwedeng pagmamahal, no. And I think ex mo ito. No? So, nakikita ko rito na parang pinagsisisihan niya na, no, na binigyan niya rito ng atensyon yung iba compared sa'yo. Kasi this person here is the energy here of someone who wants to release, no, ano man yung nararamdaman niya ngayon. Gusto niya makaalis, no, or makawala sa sitwasyon na yun, no, na pinagsisisihan niya na nagbigay siya ng atensyon, no, pwedeng sa iba, or pinagsisisihan niya rito, no, na nagbigay siya rito, no, na dapat yun ay ibinigay niya sa'yo. So, pwedeng pagmamahal yun at pwede rin yun ay oras at yung care or yung ginagawa na ng isang person rito na dapat na nagmamahal, no, pero mukhang sa iba niya yun ibinigay, no. So, pwedeng ito yung naging options before, no. At kung sino siya, may energy rin ako nakuha rito dun sa kaninang sinabi ko rito, no. So, kung sino man siya, pwedeng yung emosyon niya because the King of Cups is someone here, no,
na kapagka sobra-sobra na yung laman ng kanyang cup or chalice of cup 'no, is nagiging obvious na ito at sabi ko nga sa inyo, this person is acting out of emosyon at yung feelings niya. So, ibig sabihin 'no, this person here wants to talk to you about some kind of truth. This person will confess to you na pinagsisisihan niya na nagbigay siya sa iba. Yan, yung nakita ko rito. And we have here the Four of Wands. Pwedeng kasal kayo sa tao na yan. Yung nakita ko rito, but yung iba doesn't have to be. Pwedeng nakita nyo lang yung married life sa kanya noon, nung okay pa yung connection ninyo. And we have here this Wheel of Fortune energy, King of Pentacles. Ooh, something's happening in divine timing here for you guys. Look at that. Temperance together with the King of Pentacles energy. This is part of your destiny. This is the change in your here in your finances. And I think yun yung gusto mo ritong i-pursue, no? Nakikita ko rito, no, na maganda at positibo ang magiging resulta at outcome ng pinaplano mo rito na may kinalaman sa trabaho. See, you're eating your own cake. You're drinking your own wine here. King of Pentacles energy. Could be dealing with the Taurus but doesn't have to be. Pero, nakikita ko dito na tinataglay nyo yung katangian ni Taurus, no, which is yung, you could be dealing with any zodiac sign, okay? Okay. Ang sinasabi ko lang is tinataglay ninyo maaari, no, kaya natin nabanggit yung Taurus, yung katangian ni Taurus na masipag, masigasig at focus rito sa kanyang dreams and goals in life. Yung iba, nakita ko rito no, na magse-celebrate kayo kasi magpapatayo na kayo ng bahay or tapos na yung bahay na pinapagawa ninyo or kayo to na nakapagpundar na kayo ng something big. Doesn't have to be na bahay sa iba, pero nakita ko rito na makakapagpundar or nakapagpundar na kayo, no? And I'm seeing you right here na magkakaroon kayo ng stable na financial. Businessman yan or trabaho, you could have both or you could be having both or I'm seeing you right here, no, na nagiging masagana ang iyong financial. And taray, blessings are coming your way and everything right here is in alignment and in favor sa'yo, no? So, nakita ko rito, no, Aquarius, na with this Knight of Swords energy in the presence of High Priestess, I do sense, no, na nakinig ka rito. Di ba sabi ko sa inyo, pwedeng matagal mo rin kasing pinag-isipan yan. Nakinig ka rito sa intuition mo, no, naka-align ang iyong heart, mind, thoughts, body, and soul mo sa desisyon na to. Kaya nakikita kong pinupurso mo na yan. Wala na ritong pagdadalawang isip kasi Knight of Swords energy, the Chariot card is R, okay? Porsigido, decidido, persistent to do it because you're seeing that it will bring you to that new beginning right here when it comes to your life in general. Actually, stability talaga na may kinalaman sa pera yung nakikita ko here for you guys. Yan, no? And I'm seeing an energy here, a strong energy right here, wanting to tell you how apologize daw siya dito sa nangyari sa inyo in the past. But your intuition is telling you to ignore this person here kahit na gaano pa rito ka-sincere ang kanyang pakikipag-ayos or pakikipagbati sa'yo, wala ka ng dapat pang gawin patungkol doon. Yun yung sinasabi mo, no? Kahit sincere pa siya sa kanyang paghingi ng tawad, I think wala na akong unfinished business sa kanya. Yan. So, kung sino man siya, no, ini-endo mo na talaga, no, ang kontrata ninyong dalawa, no, whether that's marriage contract, kung kasal kayong dalawa, or whether that's relationship na nag-endo na, matagal na, no, talagang hindi mo na balak ito na i-rekindle or buhayin. At nakikita ko dito na nagpupush ka rito sa mga pangarap mo. Ito yung mga pangarap mo, no, yung nilalaman ng ruletang ito. Tingnan mo yan, no? Puso is the symbol of, these are your manifestations, mga pangarap mo, no? Nakikita ko rito na unti-unti mo yan na gustong tuparin, no? Heart is the symbol of that long-lasting commitment, relationship, partnership, romantic love life. House is that you want here that good health for you and your family or want to build here a home, a house. Money is for your financial stability, good health, and bright ideas right here with this medicine symbol kind of thing. This star, wish fulfillments, other dreams and desires that you want here to happen, not just for yourself, but also yung wish ng family mo. You also want na matupad ito, no, tulungan silang matupad ito. Sun, this is lots of happiness right here. Ring, this is engagement right here. This is not just engagement in love. This is also being engaged
in the passion, connecting to yourself, doing the things that make you happy, activities you're gonna do it, no? Parang this is you aligning here. Okay, kung ano yung magpapaayos rito lalo ng well-being mo, no? And will make you really happy. And this book, these are the deep knowing and knowledge, you're willing to widen it, no? Gusto mo pa rito mapalawak rito yung kaalaman mo. You're knowing, no? Kung paano makipag-deal dito sa buhay, no? Ang ganda, tingnan mo, no? At kung ano man rito yung mga past mistakes mo, hindi ko na nakikita na iniisip mo yun at ini-entertain mo yun kasi tatapa ka talaga no, sa panibago ritong buhay. New beginning ito. Kung saan ka papunta, new beginning yan, no? Kasi I think meron ditong bagay na nagpagising sa'yo, Aquarius, no? Sa lahat kung paano makipag-deal sa buhay. At nakikita ko rito patuloy ka rito na lumalaban, no? Ang dami mong nare-receive na mensahe. Yung mga ibon na yan, ay mga mensahe coming from your angels and spirit guides. Nakikinig ka sa kanila at ang maganda, kitang-kita mo, oh, nakikita mo yung mga mensahe. Alam mo kung sang truth ka pupunta at ang truth mo ay walang iba kundi papunta sa kasaganahan, biyaya paparating sa iyo. Ito ay mga biyaya with the wheel of fortune. These are offerings, blessings, healthy opportunities coming your way for your growth and for your whole life in general. So, makatutulong ito ng bonggacious para sa'yo, Aquarius. Kaya nakikita ko dito na tuloy-tuloy lang, no, ang pagpupush mo sa bagay na to, no. Nakikita ko dito na talagang makukuha mo yan. At ang maganda, nakikinig ka sa intuition mo kapag gagawa ka rito ng desisyon. Hindi ka lang nakikinig rito sa isip mo alone, hindi ka lang nakikinig rito sa emotions or heart mo alone, but you're listening here. Your mind, your heart, your body, and your soul is in alignment. Okay? And that's what you call intuition. Because when you listen to your intuition, you listen to what the universe are telling you, you're being more aware. Yeah, look at that, no? Maraming birds. You're being more aware, you're being more observant here, and nakikita mo rito na paayos ng paayos yung buhay mo dahil nakikinig ka sa iyong mga anghel, sa iyong guardians at spirits and angel guides. Yan. No, meron ka rin dito mga ancestors at mga departed loved ones na nag-cheer sa'yo na ituloy dito, no? Kung ano man yung ginagawa mo, no? You're listening na ito talaga yung pathway na dapat mong puntahan. Road going to this abundance and prosperity. Wow! So claim all of these beautiful messages from here, Aquarius, because alam ko na deserve mo to, babes. Okay? So claim this already. Thank you so much. Sarang Hail Love and Light.